Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga palanggungan na kami Islam, mga minamahal po namin mga kapatid, mula po dito sa Kahanungan Foundation, kami po ay bumabati sa inyo ng isang Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At dahil sa isang pangangailangan na kailangan na wikang Filipino ang ating gamitin sa pagpapaliwanag at pagpaparating ng mensahe ng Islam, ay gagamitin po natin ang national language dahil kung hindi lamang ay mas preferred natin ang ating dialect sa Basa Tausug. Magkagayon man, mga minamahal po naming mga kapatid, ilang araw na lamang po ay sasapit na ang pinaka-aantay nating buwan, ang pinaka-asam-asam natin ang buwan ng Ramadan. Pero bago po ito, kinakailangan pong malaman ng bawat isa kung ano ba ang tamang pagsisimula nito. Sapagkat mayroon sa atin, karamihan sa atin o hindi kaya iilan, ay mayroon silang sariling mga panuntunan na sinusunod bago sila mag-ayuno. Ang ilan sa mga kapatiran natin ay sabi hindi na tayo maghihintay sa anunsyo ng ating mga ulama. Hindi na tayo kailangan sumilip pa sa bagong buwan. So lahat po ng ito, inshallah, sa atin pong maiksing paliwanag at payo sa mga oras po na ito, ay bigyan po natin ng linaw. Ako po, ang inyong kapatid, Abu Ziyad Abdurrahman Kadiraw, nagmula pa po sa Davao City at ngayon ay nandito sa Kahanungan Foundation sa Hulusulu. Mga minamahal po naming mga taga-subaybay at kapatid sa pananampalataya, isaalang-alang dapat ng isang Muslim kung siya man ay nag-aangkin na Muslim na marapat niyang sundin ang Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sapagkat dito po masusukat ang tunay niyang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ika nga sabi ng ating mga ulama, ang kabuuang ibig sabihin ng Islam, al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitawhidi, wal-inqiyadu lahu bitta'a, wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ibig sabihin, ang Islam ay iyong pagsuko at pagtalima ng buo sa kalooban ng Allah Ta'ala sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kaisahan at pagiging malaya o walang kinalaman sa pagtatambal sa kanya o pagsamba ng iba bukod sa kanya at ang pagsunod sa kanya ng tunay at ang pagiging malaya sa shirk o pagtatambal sa kanya at mga tagatangkilik nito. Nangangahulugan, ang pinaka-focus po nitong ating pananampalataya ay pagsunod at pagtalima sa kalooban o kautusan ng Allah. Ibig sabihin, hindi ka magiging totoong Muslim kung ikaw ay nag-aangkin na Muslim hanggat hindi ka matutong tumalima at hindi ka marunong na sumuko sa utos ng Allah Ta'ala. At kapag ang isang mananampalataya ay nakasumpong ng dalil o ng batayan mula sa Quran at sa hadith ng Sugo alayhi salatu wassalam, ay agad-agad niya itong susundin at iiwanan niya ang gawain niyang walang batayan. Sinabi ng Allah sa Suratul Ahzab, "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Sinabi ng dakilang Allah sa Suratul Ahzab, hindi ka tunay na kalagayan o hindi kasalan ng isang mananampalatayang lalaki man o babae na kapag ang Allah ay nagsugo o nagutos na ng isang bagay o nagbawal ang kanyang sugo ng isang bagay, ay maghahanap pa siya ng iba pang paraan o iba pang daan. Wala na pong ibang daan patungo sa ikakalugod ng Allah Ta'ala at kakatanggap ng ating ibada kung hindi sa pamamaraang iniwan sa atin ng Sugo alayhi salatu wassalam. So paano po ba o ano po bang iniwan sa atin ng Sugo? Magkalendaryo ba tayo bago mag-ayuno? Ang batayan ba natin ay yung apps natin lang, yung ating Muslim Pro? O hindi naman masama ang gumamit nun. Pero inutusan po tayo
na sumilip sa bagong buwan. At yan ay pinagtibay ng hadith na inulat kay Imamul Bukhari na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam buhat kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardahu, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu Sha'banan 30. Fa akmilu Sha'bana 30. Sinabi ng sugo alayhi salatu wassalam ay mag-ayuno kayo o magsimula kayo ng inyong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan kapag nakita na ninyo, na-determine ninyo ang bagong buwan ng Ramadan. Kapag naman nakita o natagpuan ninyo ang bagong buwan ng Shawwal, ay tapusin nyo naman o kumplituhin ang inyong ayuno. Subalit kung maging maulap sa inyo at maulan at natabunan, natakpan ang buwan, ay kumplituhin ninyo ang 30 araw ng Sha'ban o 30 araw ng Ramadan. Ganun po kasimple. Ibig sabihin, ang pag-ayuno entonces, binanggit pa nga ni Imam Ibn Rushd al-Qurtubi sa kanyang kitab na Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ang pag-aayuno, pagkumpleto rito, pagsimula rito at pagtatapos ay nagbabatay sa dalawa. Thubutur ru'ya, ang pagiging pinagtibay na kapag nakita talaga ang buwan, ang tinatawag na bagong buwan, at ikalawa, ikmalu Sha'ban 30 o ikmalu Ramadan 30. Ibig sabihin ay ang pagkumpleto ng 30 araw ng Sha'ban o 30 araw ng Ramadan kapag hindi nakita. So ganun po siya pinadali sa atin o pinagaan sa atin. At dahil po dito, dahil pinagaan po sa atin ito mga kapatid sa Islam, naririyan din po ang mga kinaukulan natin. Halimbawa dito sa Sulu, ang ating pong mga ulama sa Sulu, ang ating mufti sa Sulu, sila po ang nag-a-announce nito kung ito ba talaga ay napagtibay na nakita. Bagkus, sunna po sa kaaya-aya sa bawat Muslim na may kakayanan na sumilip sa buwan sapagkat ito po ay sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At kapag nakita po ito, ay magdudua po ang isang mananampalatayang nakakita, Allahumma ahilhu alayna bil yusri wal aman. Ganun po ang kanyang dua, o ya Allah, ang buwan po na ito, ang bagong buwan na ito ay ito pong pag-aanin para sa amin at bigyan po kami ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpasok po ng buwan na ito. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan. Pagkatapos isasabihin mo sa buwan, Rabbi wa Rabbukillah. Ang aking Panginoon at ang Panginoon mo o buwan ay walang iba kundi ang Allah Ta'ala. Nangangahulugan sa atin na mga Muslim, hindi tayo nagdudua sa buwan. Hindi po totoo yan na nagdudua tayo sa buwan. Bagkus tayo ay nagdudua, nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ sa Suratul Fussilat. Sinabi ng Allah Ta'ala, at huwag kayong magpatirapa sa buwan man o sa araw. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَحْدَهُ bagkos kayo ay sa Allah Ta'ala lamang magpatirapa na walang katambal. So, dito po ay makukuha natin, mahinuha natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapwa nag-aangkin na sumusunod sa sunna ng Nabi sallallahu alaihi wa sallam na nararapat na sumunod tayo sa kung anong sinasabi ng Quran at ng Hadith. Kung tayo ay makakasobra pa rito, ay hindi na po ito tatanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Allah, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Ano man ang ibinigay sa inyo ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, ay kunin ninyo. At ano man ang kanyang ipinagbawal o pinaiwasan, ay layuan ninyo. At marapat lamang nalayuan natin anuman ang sumasalungat sa sunna ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itanong mo sa iyong sarili, kung yung tradisyon na yan na hindi ka titingin sa buwan, hindi ka makikinig sa mga ulama sa pasimula at pagtatapos ng iyong ayuno sa buwan ng Ramadan, kanino mo ito kinukuha? Mas matalino pa ba sila kaysa sa iyong sugo sallallahu alaihi wasallam? O ikaw sa sarili mo, mas higit ka bang nakakaalam kaysa sa Allah Ta'ala at sa Propeta Muhammad alaihi salatu wassalam? Kapatid, kinakailangan mo itong pakasiguruhin sapagkat
malaking dagok sa iyo na ikaw ay maghihirap, gagawa ng anumang mga pagsamba, pero yung pala hindi tatanggapin sa iyo ng Allah. Sinabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Kahf, "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا." Ipahayag mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Hindi ko baga ipapabatid sa inyo ang mga taong labis na lugi ang kanilang mga gawain, yung ang kanilang mga kapaguran, pagpapagal, kahirapan nila, pagsisikap nila ay napunta sa wala dito sa mundong ibabaw. Napunta sa wala sa mundong ibabaw. Nagsikap, naghajj, lahat-lahat. Tignan niyo po ang mga hindi mananampalataya. Hindi ba? Makikita niyo po sila na inubos na nila ang kanilang mga bagay-bagay sa mundong ibabaw. Hindi ba? Nagbibigay kawang gawa, tumutulong sa kapwa, magandang ugali. Pero bandang huli hindi rin para nila makukuha kung ano yung ang gantimpala ng kanilang ginagawa sapagkat nasa shirk sila o nasa pagtatambal sa Allah Ta'ala o hindi kaya ay sa kufur o pag-disbelief. Hindi pananampalataya. So anong magiging silbi po noon? Kanya po, ang sabi ng Allah, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, at inaakala nila, kaya po marami pong naging talunan sa maling akala, marami pong napahamak sa maling akala. Ano po? Ang inaakala nila na sila ay nakagawa na ng mabuti. Kanya po bilang Muslim, hindi po roon ang titignan natin ang marami kang nagawa. Bagkus ang titignan mo po kung mainam ba o tama ba ang iyong pagkagawa. Hindi ba? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, huwa alladhi khalaqal mauta wal haya." Ang Allah ang siyang lumikha ng buhay at ng kamatayan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siya ang lumikha ng buhay at ng kamatayan upang kayo ay subukin kung sino ang mas mainam sa pagtupad ng kautusan, mas mainam sa paggawa ng utos ng Allah at pag-iwas sa kanyang ipinagbabawal. Kanya po, ang pinakamaigi, pinakamainam na pagsalubong sa buwan ng Ramadan ay yung mayroong kang sakto o wasto na tafakkuh o kaalaman sa iyong pananampalataya. At sumunod ka sa manhaj o metodolohiya ng mga salafus salih, ridwanullahi alaihim ajmain, yung mga nauna sa atin, mula kay Abu Bakar, kay Umar, kay Uthman, kay Ali. Ganun ba ang pag-ayuno nila o hindi? Sa ganoong pamamaraan ba o hindi? Ang mga tabi'in, sina Sa'id ibn al-Musayyib, sina Malik ibn Dinar, Al-Hasan al-Basri, ganun ba ang kanilang pag-ayuno? Kagaya ng pag-ayuno mo na sa kalendaryo ka lang babatay? O hindi kaya isang araw lang sa buong Ramadan? Law sintosog bang man ang lang niya pagtinggilan pitla? Ibig sabihin ay para meron daw mapatungan yung iyong zakatul fitr kahit isang araw lang? Ganun ba ang pag-ayuno ng mga tabi'in? Ganun ba ang pag-ayuno ng apat na imma? Si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik ibn Anas, si Imam Ash-Shafi'i, Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, at si Imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani, rahmatullahi alaihim ajma'in. Idagdag mo pa si Imam Muhammad ibn Hazm al-Zahiri, Abu Dawud al-Zahiri. Ganun ba ang kanilang pag-ayuno? Na tulad ng iyong pag-ayuno na nakuha mo sa mga ninuno mo, ayon sa iyo? So kung hindi ganun ang kanilang pag-ayuno, at nariyan naman ang mga kitab, ang mga aklat na dapat ay aralin natin, sapagkat sigurado ko 100% na hindi talaga ganoon ang kanilang pag-ayuno, ay dapat ka nang magbago at iwanan at bitawan mo, kapatid. Kung naniniwala ka sa Allah at sa araw ng paghuhukom, bitawan mo kung ano man yung hindi wasto sa iyong gawain, lalo na sa pag-ayuno. At sakdalin mo ang iyong sarili. Gawin mong ganap ang iyong pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, kapatid, sa pananampalatayang Islam, ikaw na kapatid kong nakikinig o nanonood, hindi pa huli
na ikaw ay maghanda para sa buwan ng Ramadan, na ang paghahanda mo ay sa pamamagitan ng tamang unawa at pag-intindi sa pananampalatayang ito. Kung ano ba ang mga ahkam, mga rulings na dapat mong sundin, anong dapat mong iwasan sa buwan ng Ramadan, hiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay gantimpalaan niya tayo at biyayaan niya tayo ng malakas na pananampalatayang at akida na matibay at akidang wasto, nang sa gayon ay ang mga ibadat natin ay tanggapin ng Allah Ta'ala. Ang mga salafus salih, ridwanullahi alaihim ajma'in, ang mga banal na mga nauna sa atin na umma ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula sa mga sahaba, tabi'in at tabi'ut tabi'in, silang lahat, kalugdan nawa sila ng Allah, ang kanilang parating pinoproblema ay paano tinanggap kaya ng Allah ang aking pagsamba. Kaya 6 na buwan matapos ang Ramadan, nagsisipag panalangin sila sa Allah na naway tanggapin ng Allah ang kanilang mga gawain. Sapagkat mayroong sinabi ang Allah Ta'ala sa Quran, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Ang Allah ay tinatanggap niya lamang ang gawain o pagsunod sa utos ng mga tunay na may takot sa Kanya. Kaya nababahala pa rin sila kung tanggap ba o hindi. Tayo pa kaya na hindi tayo sahabi, hindi tayo tabi'i, hindi tayo kabilang sa atbaut tabi'in. Hindi. Bagkus tayo ay mga karaniwang Muslim na sumusunod sa kautusan ng Allah Ta'ala. Tayo pa kaya na isa sa walang bahala natin ng mga ibadat na ganito? Magising ka kapatid sa pananampalataya sapagkat nabibilang na ang oras natin sa mundong ito. Huwag mong isipin na, hindi, okay lang yan, dumaan man ang Ramadan, dumating man ang Ramadan, walang problema sa akin. Walang problema sa akin. Huwag kang matulad sa sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay nasa pagkakaulat ni Imam Ahmad sa kanyang musnad. Isang beses ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napaatras sa mimbar at napaabante sa may mimbar niya sa Madina at malakas niyang binasa ang amin, amin. Narinig yun ng mga sahaba. Pagdaka ay natanong nila ang propeta, sinabi nila, Ya Rasulullah, kulta amin, amin. Ya Rasulullah, narinig ka namin na sabi mo amin, amin. Ibig sabihin, may pinagdudua ka, Ya Rasulullah. May pinapanalangin ka sa Allah. Sabi niya, atani Jibril, dumating ika sa akin, si Jibril alayhi salam, at sinabi niya sa akin, rakimaan furajilin. Ibig sabihin, nasubsub sa putikan ang ilong ng isang lalaki. Ito ay isang matalinghagang ekspresyon ng mga Arabo nang ibig sabihin ito ay tunay na nasubsub sa kalugian. Talunan na ang isang tao. Ang alin daw? Ata syahru Ramadan wa dhahaba falam yughfar lahu. Dumating ang buwan ng Ramadan at umalis at hindi siya napatawad sa kanyang kasalanan. Fa'abadahu Allah fadakala finnar. Wadakala finnar. Siya ay pinalayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang awa at siya ay nakapasok sa impyerno. Kul amin. Sabi ni Jibril sa propeta, magsabi kang amin at tumugon ng Nabi amin. Subhanallah. Wag na nawa tayong mapabilang doon sa mga taong nasa hadith na iyon. Na dumatal ang buwan ng Ramadan at umalis, hindi siya napatawad ng Allah Ta'ala. Bakit kamo? Bakit? Dahil ba hindi siya sincero? Hindi siya ganun. Bagkos, ang pamamaraan ng kanyang ayuno ay hindi naka-eksakto, hindi nakaayon sa kagustuhan ng Allah Ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sa pamamaraan nila, hindi sa pamamaraan ng sugo at ng mga sahaba at ng mga salaful ummah. Kaya, bantayan po natin itong dalawang ito, al-ikhlas wal mutaba'a. Kung ikhlas na nga, muklis ka na, sincero ka na sa gawain mo. Sabi mo, ito, ikhlas ko talagang ginagawa, nagsasadaka ko o nag-ayuno ako, nagsasala ko. Pangalawang, babantayan mo riyan na maging mapagbatsyag ka dapat ay kung tama ba ang ginagawa mo. Ayon ba ito sa sharia ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi? Kapag ka masiguro mo na matiyak mong hindi pala, ay baguhin mo, ulitin mo, at hindi pa huling magbago habang buhay ka pa, magsimula ka sa simulang pag-ayusin mo ang iyong gawain na iyon upang makasunod sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lang siguro ang aking maipapayo mga kapatid
Bilang panghuli, pakaiwasan natin ang bid'a, ang mga gawaing bid'a, lalong-lalo na sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Sabi nila, yung maliligo ka pa sa dagat, magpipiga ng kalamansi sa ulo, pagkatapos ay magsasalawat ka sa akuan bago ng tarawih. Alisin mo po lahat yan, sapagkat i-disown ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya tatangkinikid, hindi niya kikilalanin ang sino mang magkiklaim na kanyang ummah na nung sila ay nabubuhay pa siya ay pinapasinungalingan nila ang utos ng propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawaing bid'a. Naiulat mula kay Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa Sahih al-Bukhari, nababanggit ang hadith na ito, wa yuja'u bi rijalin min ummati yawmal qiyamah. At mayroon ikang mga ummah ng mga tao mula sa aking ummah sa araw ng paghukom na sila ay iharap sa akin sa araw na iyon. Fayu'khadu birijalin min ummati an shama'ilihim. At mayroon ikang sila ay hihilain mula sa kanilang mga kaliwang banda, sa tagiliran nila, mula sa aking ummah. Subhanallah. At pagkatapos ay sasabihin ko, Ya Rabbi ummati ummati. Panginoon ko, Ya Allah, yan ay mga ummah ko. Yan ay mga tagasunod ko. Fayuqal, at sasabihin sa akin na innaka ma tadri ma ahdathu ba'dak. Hindi mo alam, tunay na hindi mo alam kung ano ang bid'a na kanilang pinaggagawa nung namatay ka na. At sasabihin ko, wa aqulu kama yaqulu al-'abdu salih, at sasabihin ko ang gaya ng sinabi ng isang matuwid na alipin, si Isa alayhi salam, patungkol sa kanyang ummah, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta anta raqibu alayhim. Ar-raqibu alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Sa Suratul Ma'idah. Nung ako ay nabubuhay pa, ako ay saksi, Ya Allah, sa kanilang mga gawain. Pero nung ako ay inangat mo na sa iyo, ay tunay na ikaw ang nakamasid at nakakabatid sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin, maghuhugas kamay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taong mapaggawa ng bid'a. Maaring masabi natin, konti lang yan. Yung pagbabasa ng niya sa iyong pag-ayuno, konting bid'a lang yan. Yung pag-usalli mo sa iyong sala, konting bid'a lang. Maaring konti. Pero hindi mo alam na sa konting iyon, ayun pala ang magiging dahilan na hindi ka tatanggapin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom, hindi ka pa inumin mula doon sa kanyang haud, sa kanyang batis, at hindi ka mapapabilang sa umma ng Nabi alaihi salatu wassalam. Faya hasrata, at tunay na napakalaking kalugian, napakalaking kasawian, kapatid sa Islam. Kaya't magmula ngayon, pagbabago ang iyong ilagay sa iyong puso na sumunod ka na sa kitab at sa sunnah ng sugo alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.